Napapikit siya. Kasama sa ipinagdarasal niya noon ay ang marinig ang mga katagang iyon. You said the magic is gone. Paalala niya rito. I've realized that magic is not what makes a relationship work. It's love. And, well, I still love you. Sa totoo lang ay ang sarap nitong pabagsakan ng telepono. Sayang at cellphone ang ginamit niya at hindi yung lumang aparato na sa bigat ng auditibo ay masakit sa tenga kapag ibinagsak na nasa kabilang linya. You've gotta be kidding me. Ano yun? Nagising ka na lang isang umaga at naisip mo na gusto muli ako? Okay ka lang? Hindi yun ganun lang. I have been in a few relationships since we parted ways. It seems that I was looking for something that didn't exist. After a number of girlfriends, I realized that the problem wasn't with the woman I was with, but with myself. Siguro ay may mga commitment issues lang ako noon at defense mechanism ko ang maghanap ng problema sa relasyon kapag pakiramdam ko masyado na nagiging seryoso yon. But I grew up fast when my dad died. Nagulat siya. Patay na si Tito Nick? Kailan pa? At ano ang kinamatay niya? Lung cancer. 6 months na nakalilipas. The disease progressed pretty quickly. Bago siya namatay, pinasa na niya sa akin ang pagpapatakbo ng SRA promotions. Nag-resign na ako sa dating pinapasukan ko para makapag full-time ako sa SRA. Isa ang kumpanyang humahawak ng malalaking event ng pag-aari nito. There's nothing like being handed big responsibilities to make a boy grow up into a man. I want what I and my mother had, a long-lasting relationship. Nakita ko sa dedikasyon sa kanya ni Mommy kung gaano kasarap na may karamay sa hirap at ginawa. And there's no other woman I want to be with than you. I'm so sorry for being stupid and for hurting you. Now, I'm asking you. No, I'm begging you to give me another chance. Nang malaman ko kay Chelsea na nasa Pilipinas ka, pinilit kong lakasan ang loob ko. Isang dating office mate niya ang nakasalubong niya sa MOA na si Chelsea. Pero Troy, may iba na ba? Natigilan siya sa tanong nito. Meron na, iyon agad ang naisip niya. Pero nahimasmasan din agad siya. Sino bang tinutukoy niya? Si Ino? Hindi naman ito sa kanya. Wala, pero... Thank heavens. But that doesn't mean I want you back. I don't expect you to take me back with open arms. Pero at least, bigyan mo sana ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na ibang tao na ako ngayon. Let me make up for my stupidity. I'll think about it. That's fair enough. So, kumusta ka na ba? Okay naman. Nagtanong pa ito ng kung ano-ano tungkol sa kanya at sinagot naman niya mga iyon. Maya-maya nagpaalam na rin ito. You need to rest. Pasensya na kung naistorbo kita. I just needed to make the call. Ilang beses na rin kasi ako nag-uurong sulong. Anito. Okay lang, so good night. Good night and sweet dreams. Ganti nito. Call you tomorrow. Kung joke ito, hindi nakakatuwa. Sabi ni Iya sa kapalaran pagkatapos ng pag-uusap nila ng ex-boyfriend niya. Nang magring uli ang cellphone ay napahugot siya ng hininga. Mukhang may nakalimutan pang sabihin ng lalaki. Dinala na agad niya sa tainga ang aparato. O Troy, anong nakalimut? Troy? Natigilan siya nang hindi boses ng ex niya ang marinig niya. Ino? Oh, ikaw pala. Akala ko si... Troy? Nag-usap na pala uli kayo? Tila hindi ito natutuwa. Ngayon lang, tumawag siya bigla. Oh, bakit daw? Sinong namatay? Hoy, ano ka ba? Ba't siya biglang tumawag kung wala palang namatay? May namatay, yung tatay niya, pero hindi yun ang dahilan ng pagtawag niya. Ano pala? Nag-atubili siya. Sasabihin ba niya rito ang pinag-usapan nila ni Troy? Pero naalala rin niya na kung dati nangyari iyon, nung bago siya makadama ng kung ano-ano rito, ay malamang na ipapaalam niya rito ang sinabi ng ex niya. Malamang nahingan pa niya ito ng payo. Gusto niyang makipagbalikan sa akin. Can you believe it? Really? And what stupid excuse did he give for you for his stupidity before? Iyon na nga mismo. Stupid nga raw siya.
Inulit niya rito ang mga sinabi ni Troy. What do you think I should do? Tanong niya pagkatapos ay pinigil niya ang kanyang hininga. She suddenly realized something. Mula sa isasagot ni Ino sa kanya ay magkakaroon siya ng ideya kung ano ba talaga ang sila nito. Kung posible bang may patutunguhang ibang level ang relasyon nila o kung determinado ba ito na panindigan ng pangakong binitawan nila noon sa isa't isa. Ino, aniya nang hindi agad ito nagsalita. Baka naman wala pa siyang kausap. I was just thinking, nito. And well, if you really want my option, I think you should go for it. Aray ko po, hiyaw ng puso niya. Kung ganun ang payo nito ay nangangahulugan lang iyon na friends forever lang talaga ang balak nito sa kanila. Ano ba problema mo ron? Wala dapat problema. Pero bago, ang nakakagulat na pagtawag ni Troy na kumbinsinan niya ang sariling sumugal para malaman kung may pwedeng patunguhan ang nararamdaman niya para kay Ino. Mabuti na rin pala tumawag si Troy. Bago pa siya pasimpleng magpakita ng motibo kay Ino ay nalaman na niya ang tunay na saloobin nito. Wala itong balak na ipako ang pangako nila at iyon nga siguro ang mas tama. He was made of sterner stuff that she was and it was a good thing too. Mabuti at maswatibay ang panindigan nito. Naisip niya na maaari ding hindi talaga siya gusto nito ng higit pa sa isang kaibigan. Hindi sapat na basehan ang paghalik nito sa kanya para isipin niyang may gusto ito sa kanya. Maybe she had caught him at a weak moment. O baka kahit paano'y na-attract ito sa kanya. Pero mukhang hindi yun sapat para manghas ito na isabak sa alanganin ang pagkakaibigan nila. Not worth fighting for. Iyon siguro ang tamang description doon. Kaya nitong labanan kung ano man ang nararamdaman niya para sa kanya. Maybe to him it was not excruciating to deny that feeling. Hindi kagaya niya na isang irin na lang yata ay maloloka na siya sa kakapigil. Hindi katulad niya ay naguhumiyaw ang pagnanais na tawirin na ang linyang naghihiwalay sa love at friendship. She was such a fool. Pero nagpapasalamat na rin siya at kahit na naging fool siya ay hindi na niyon nalaman ni Ino. Mas nakakahiya kung nagkataon. Baka magkailangan pa sila. So, you think that's the best thing to do, ha? Akala ko kasi papagalitan mo ako na pag-iisipin ko pa kung anong tamang maging reaksyon sa halip na barahin siya ng bonggang-bongga. Sabi na lang niya. Well, the guy says he loves you and everyone makes mistakes. Just be very careful this time. Tiyakin mo na totoong sinasabi niya bago mo ibigay uli ang buong buo ng puso mo. Lumong-lumo si Iya. Parang dagdag na punyal pang ibinaon nito sa dibdib niya dahil sa mga sinabi nito. I'll do that, sagot niya. Good for you. O sige, nangangamusta lang naman ako. Mabuti't gising ka pa. Good night, sabi nito. Good night then. So that's it then. Dapat ay makahinga na ng maluwag si Ino. Tinapos na natuklasan niya ang pag-urong-usulong niyang kausapin si Iya at mabuti na rin lang, mukhang ipinag-aadya talaga siya ng tadhana. Pinigil na nito ang pasya niya kanina na sa palagay niya ay bunsod lang ng pasamantalang kabaliwan. Katumbas na malamig na tubig na isinabi sa mukha niya ang balitang ibinahagi sa kanya ni Iya. Gusto raw magbalik ni Troy sa buhay nito. Nagdilim ang paningin niya. Iyon ang unang reaksyon niya. That jerk, he has some nerve. Gusto rin niyang magbubusa. Huwag mong sabihin pagbibigyan mo ang ugok na yon. Muntik na iyon ang isamasabi niya pero nakawala ang mga kataga sa bibig niya at nakaisip siya. Was he being objective? Pagkaramdam niya ay nakulayan ng nararamdaman niya ng opinyon niya. At ano ba talaga nararamdaman niyang iyon na siyang magtulak sa kanya na tawagan si Iya? The feeling was undefined or maybe he didn't want to define it. Kung ano man iyon, sapat ang pwersa niyon para itulak siya sa ideal na ang numero nito. And when he heard her voice, it was like having a sip of cold water on a hot summer day. Iyon ay bago tumago sa isip niya kung kanino ang pangalang binanggit nito. He was shocked by the anger he felt. As mas nakakashock ang pagnanais niyang suntukin ang pinakamalapit na pader nang malaman niyang nakausap na pala ni Iya ang ex nito, pati na kung ano ang gusto na magaling na lalaking yon. Ilang malalalim na paghinga ang kinilangan niyang gawin para pakalmahin ang nagangalit niyang kalooban.
And when he was as calm as he could get given the situation, he tried his best to view the situation objectively. Gano'n naman tiyak ang gagawin niya kung noon humingi ng payo si Iya. Pinilit niyang ilagay ang sarili niya sa lugar ng kaibigan niya, pati na rin sa lugar ng hudas na ex nito. Go for it, iyon ang tamang payo. Pinilit niya ang sarili na sabihin iyon kahit pakiramdam niya ay binabayo niya ng maso ang sariling ulo niya. Natauhan siya dahil doon. Pinatibay niya ng paniniwala niya na mas mabuti na panindigan na lang nila ang sumpang binitawan nila sa lilim ng punong mangga. Their friendship had weathered the test of time, and it would probably weather many more tests. Ganon kataga at kaganda niyon. Wala siyang kaibigan, lalaki o babae man, na malapit sa kanya kagaya ni Iya. So why rock the boat? Kung ano man ang nadarama niya para sa dalaga, kaya na niya yung dadmahin. Yata, sana. At parang ang ipinag-a-adjust sila ng tadhana dahil ayun at binigyan siya nito ng dahilan. Alam niya kung gaano kamahal niya ang ex nito. Kahit sa palagay niya ay Judas yun, hindi naman siya nagmamahal dito kundi ang dalaga. She deserved to be happy with the guy she loved. He felt like hell but while he could probably learn to live with it, at the end of it all, he would still have Iya as his friend, and that was worth every sacrifice he could make. Isa pa, nasa Singapore ang buhay nito. Of course, the distance was the least he worries. Pwede naman siyang magpunta roon kahit gusto niya. Malamang din na may makukuha siyang trabaho roon kapag naghanap siya. No, being in a long-distance relationship was not going to be a big problem. Ang malaking problema ay ang paniniwala niya na hindi sila dapat magkaroon ng relationship. Hindi mo ba ako imbitahin sa pista sa inyo? Tanong ni Troy kay Iya. Ha? Naalala pa pala nito ang pista sa kanila. Diba this weekend na yun? Oo. So? Hindi ko pa sure kung pupunta ako. Mukhang nagulat ito. Naalala rin siguro nito na big deal sa kanyang pisna. Bakit naman hindi? Sa totoo lang ay ayaw niya. Nung isang araw ay kausap niya si Tita Tina. Sobrang excited nito at tila tuwang-tuwa sa pagbabalita sa kanya na mukhang success naman ang ginawa niyang pagtulong kay Ino na makamove on mula sa paghiwalay nila at ni Claudine. Naalala niya ang pag-uusap nila nung isang araw. Hindi na siya palagi mukhang Biyernes Santo. Nung isang araw nga ay narinig kong kausap niya si Claudine sa telepono. Hindi sa chismosa ako, pero hindi ko rin maiwasan na makinig dahil worried ako sa anak ko. Baka ako mahibang na naman siya sa bruhang yun. Siya pa ang naunang mag-bye at parang siya pa ang tumatanggi sa kung anumang pagyaya sa kanya na ex niya. Talaga tita? Natuwa rin naman siya. Oo, nagulat nga rin ako. Alam ko ikaw ang dapat kong pasalamatan sa pag-alo mo sa kanya, sa mga payo mo at sa pagpapakilala mo sa kanya kay Naomi. Aaminin ko, hindi ako botong-boto sa isang yon, pero nagpapasaya siya ni Ino at pwede na rin. Mabuti po at mukhang nakakaigihan sila ni Naomi. Hindi na niya masyado nakausap ang kahit sino sa dalawa. Sinadya niya yun para hindi siya makasagap ng balita tungkol sa love life ng mga ito. Maiging-maigi, hayag ni Tita Tina. Katunayan isasama niya sa pista sa atin si Naomi, o diba? Pareho nilang alam ni Tita Tina ang implikasyon niyon. Tanging ang mga babaeng may malalim na pitak sa puso ni Ino ang isinasama nito sa pista. Kahit nga si Iya ay nakakaugalian na iyon. Wow ha? Hindi niya alam kung saan siya humugot ng siglang ilalangkap sa tinig niyon. Ang husay niya magpanggap dahil ang totoo ay parang nalalanta ang puso niya. Wow na wow. Ikaw ba? Pupunta ka? Siguro naman. Oo po. Ituturing na kasalanang mortal ng mommy at daddy niya kapag umabsent siya sa pista. Dan ka sa bahay ha? Titingnan ko po. Batang to, ano bang titingnan mo? Gawin mo. It was the last thing she wanted to do. Ayaw na nga niya makita si Naomi at Ino, pero mukhang malabo rin na makaiwas siya. Ngayon ay may dagdag na dahilan pa para tabangan ang loob niya na umuwi para sa pista. Marami akong aasikasuhin, baka nga magbora ako. Talaga? Sama naman ako. Nako, for friends lang yon. Female friends, magbabanding kami. Bawal magsama ng guys.
Oh, what a bummer. Inabot nito ang kamay niya. Pinilit ni Ian na kiligin pero hindi siya makahagilap ng katiting na damdaming kahawig man lang niyon. Anyway, status update naman oh. Anito? Ano ka, Facebook? Biro niya. You know what I mean? Sagot nito. Tiningnan niya ito ng mataman. Troy. Humugot siya ng malalim na hininga. I know what you mean, sabi nito. Bakit nga ba hindi na lang ako nagbora? Dismayadong tanong ni Iya sa sarili niya. May isa pa siyang tanong. Bakit ba pumunta-punta pa siya sa bahay ni Naino? Kung sa bagay, mahirap umiwas. Panayantak sa kanya ni Tita Tina. Tiyak na magtatampo ito kapag hindi siya sumaglit man lang doon. Gayong dati halos maghapon siya roon kapag ganong pista. Marami rin silang naging bisita pero sa kalaunan na unti-unti na rin nauubos sa mga iyon. Noon siya sinusugan ng mami niya na dumaan na muna kina Ino. Nakasalubong ko si Tina kanina sa simbahan. Ibinili na papuntahin kita, sabi ng mami niya. Sulong na at baka magsintir pa iyon. Ganun nga ang ginawa niya. Pagdating pa lang niya roon ay natanaw na agad niya sina Ino at Naomi. Nakaupo ang mga ito sa mahabang mesa na nakaset up sa bakuran. May kalayuan nito sa gate kaya malamang na hindi pa napapansin ng mga ito ang pagdating niya. Lalo pa at mukhang nakato ng atensyon nito sa mga isa't isa. Nakita pa niya na ang aktong susubuan ni Naomi si Ino kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Tumuloy na siya at nilapitan si Tita Tina na kausap ang isang umpok ng mga bisita. Ay, Iya, mabutit nandito ka na. Akala ko i-injanin mo ko eh, sabi nito. Kayo talaga, ba't ko naman gagawin yun? Sagot niya. Mabuti pala at isinantabi na muna niya ang pagsisintir. Hala, kumain ka na. Nandiyan si Naino. Teka, tatawagin ko. Wag na po. Hinagip niya ang braso nito para pigilan. Mamaya na lang po. Kakain na po muna ako. O siya, sige, halika doon. Sinamahan siya nito papunta sa mesa kung saan nakahain ng napakaraming putahe. May handa rin sa bahay nila pero hindi siya nakakain kaya ngayon siya makakaramdam ng gutom. Tikman mo yung apritada, paborito mo yun, di ba? Sabi ni Tita Tina. May sugpo rin, saka alimango. Mukhang balak pa nitong salina ng plato niya, pero may tumawag dito. Ay teka, nandyan si Kumare, saglit lang ha. Sige po tita, huwag niyo na akong alalahanin. Kain ka lang ng kain, walang hiya-hiya. Wala po talaga akong hiya, biro niya. Nang umalis ito, umakma siyang iiwan na rin ng buffet table. Sapat nang malaman lang ang sikmura niya kaya hindi na niya dinagdagan ang kinuha niyang pagkain. Pero pagpihit niya ay nakangiting si Naomi ang tumambad sa kanya. Oh, I'm so glad you made it, anito. Akala ko hindi ka na darating. Kung magsalita ito'y para ba ito ang host ng salusalo? Kung sa bagay, baka ganun feeling nito. Nasaan si Ino? Tanong niya nang hindi niya makita ang kabuntot nito ang lalaki. May dumating siyang mga kababata. Hey, have you been, girl? Bakit parang naging stranger ka this past few days? Busy lang. With Troy? Nanunod siya ang tinig nito. Yeah. Oh, I'm so glad for you. Ikaw ba? Kamusta ka na? Napilitan lang siyang magtanong. Couldn't be better. Ino is such a darling. But I'm sure you know that already. Of course, she would know. Iyon nga ang dahilan kaya biglang gusto niyang ibato ang platong hawak niya at saka maglupasay sa sahig. Ang dami niyang arte sa buhay, ang daming angst, ang daming pagpapanggap. Kung inamin na lang agad niya na gusto niya si Ino ng higit pa sa isang kaibigan, ay baka hindi siya naunahan ni Naomi. Ang kaso, inuna niya mga eklay. Ngayon, kung kailan niya na-realize na hindi na rin naman pala niya maibabalik sa dati ang pagtingin niya kay Ino, ay huli na. May nakasilo pa rito. Okay ka lang ba? Hinawakan ni Naomi ang braso niya. Oo. You don't look like it. Bakit parang naiiyak ka? And where is Troy? Bakit hindi mo kasama? Nag-away na naman ba kayo? No, we're fine. Totoo iyon. Noon pa mang manghingi ito ng status update sa kanya ay nilinaw na niya ugnayan nila. Tapos na ang probation period nito at nailabas na rin niya ang hatol. Wala ng parto ang relasyon nila.
Paano pa magkakaroon kung ganun kahit si Troy ang kasama niya ay ibang laman ng isip at puso niya? Mula sa sulok ng mata niya ay nakikita niyang palapit sa kanila si Ino. Nagpanik siya. Hindi yata niya kayang humarap dito kung ganun ang estado ng emosyon niya. Lalong hindi niya kayang makitang sweet ang dalawa. Baka maisaklog niya ang platong hawak niya sa ulo ni Naomi o mas malala ang mapaiyak siya sa harap ng mga ito. Teka, parang nawiwiwi ako. Magsisiyar lang ako ha. Oh, pakihawak. Isinalpak niya sa kamay ni Naomi ang plato niya, saka siya nagmadali ng umalis. She never looked back. Hindi na rin siya bumalik sa salo-salo. Lumigid siya sa likod bahay at nang matiyak niya na hindi siya makikita ng dalawa ay dali-dali niyang tinawid ang bakuran. Mabilisan siya nagpaalam kay Tita Tina nang madaanan niya ito. Saka siya parang ipo-ipong nawala. Hindi muna siya umuwi sa kanila. Baka maisipan pa siyang puntahan doon ni Ino. Hindi niya kaya. Ayaw niyang makita mga ito. Baka mamatay na siya sa inggit kay Naomi. She was in love with Ino. Wala na siyang duda sa nararamdaman niya. Pero wala na ring duda na wala siyang mapapala rito. Nasilo na ito ni Naomi. Ang mas masaklap pa, nangyari yun dahil maarte siya at hindi alam ko anong kanyang gusto. Natagpuan na lang niya ang sariling naglalakad papunta sa paboritong tambahay nila ni Ino. Nang matanaw niya ang punong mangga, ay sandali siyang huminto sa paglalakad. Kapag kuwan ay may iba yung determinasyon siyang lumapit doon. Gusto niyang makita ang nakaukit nilang pangalan sa puno. Gusto niyang ipaalala sa sarili niya ang sumpaan nila at kung bakit sa maraming taon na nagdaan ay naniniwala siyang tama lang na manatili silang magkaibigan. Maybe that would ease her mind and the horrible pain in her heart. Pero pagdating niya sa ilalim ng puno ay laking gulat niya nang makitang wala nang nakaukit na puso. Pati na ang pangalan nila. May tumuklap sa bahaging kinauukitan ng mga iyon. I had a feeling you would be here. Marahas siyang napabaling sa pinagmulan ng tinig. Ganun na lang ang pagkabog ng dibdib niya nang makita niya kung sino iyon. Si Ino. May tumuklap sa inukit mo, sabi niya. I know, Anito. Ako ang tumuklap nun. Ikaw? Bakit? Gulat na tanong niya. I don't want to honor that promise anymore. Hindi ko pala kaya. Anong hindi? You have been doing such a good job, saad niya. But I have been dying inside while trying to deny what I truly feel. Nagulumihanan siya. Parang hindi kayang tanggapin ng isip niya ang sinasabi nito. What you truly feel? Ano kaya yun? Lumapit ito sa kanya. Dapat siyang umatras pero hindi niya maigalaw ang mga paa niya, pati ang ibang bahagi ng katawan niya. Madali lang nitong nahuli ang isang kamay niya. Inilapat nito iyon sa dibdib nito. Love for you, that's what I feel. It can't be denied nor it can be erased. I know, because I've tried. I have been trying to for a quite while, but it's not working. Ino naman. Tinangka niyang bawiin ang kamay niya pero hindi nito iyon binitawan. Feel the way my heart beats because it beats only for you. Ewan, inirapan niya ito. Ang saya niyo na nga ni Naomi eh. You're so sweet pangaraw. Masaya kami pero hindi ibig sabihin ay kami na. Isinasama mo lang siya sa pista, hindi ba? Hindi ko siya isinama. Siya nagpresentang sumama. And she said it was to help me. Help you what? May alam daw siya na hindi ko alam at hindi niya sasabihin. Pero kapag pinilit ko siya, sasabihin daw niya. Ha? Baliw talaga yon. Wait till you hear what she told me. Ang sabi niya, ang iengot daw natin. Obvious naman daw na mahal na natin ang isa't isa, kaya bakit ang dami pa raw natin drama sa buhay? Talagang baliw siya. Is she? For my part, I will admit that she's right. Gulat na umangat ang tingin niya rito. The tenderness she saw in Ino's eyes almost melted her heart. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa gets? I love you. I guess I've been in love with you for the longest time, but I was afraid that I would mess up our friendship. My fear of losing our friendship stopped me from acknowledging my feelings for you. Pero ngayon, hindi ko na mapipigilan. And it's not because I didn't try. I did try so hard, but it didn't work.
Bakit mo kasama si Naomi dito kung ganon? At bakit parati kayo magkasama sa kung saan-saan? Baka nga raw kasi ma-realize mo na once and for all, hindi mo kayang mawala ako sa'yo. Her words, not mine. And how true those words are. Ang galing naman niya manghula. Sa isang iglap ay nakapagpasya na siya. She would go for what she wanted because Ino was definitely worth the risk. Does that mean what I think it means? Parang ayaw pa nitong maniwala o hindi ito makapaniwala. Kung ang intindi mo ay mahal na rin kita, oo, tama ka. Panghas na pahayag niya. Pero si Troy, hindi naging kami uli. Sabad niya, ikinuwento niya rito ang pangyayari. I'm just so glad. Bulalas nito nang matapos siya magkwento. Kinabig siya nito na mahigpit at niyakap. So glad. Glad ka dyan. Sabi mo nga go for it, hindi ba? Because I wanted you to be sure of what you felt for him. Gusto ko matiyak mo kung mahal mo ba siya o talagang wala ka ng balak. Magkasequel ang relasyon ninyo. You urged me to do the same thing with Claudine, remember? Paliwanag nito. Ano ba ang feelings mo for Claudine? She wanted us to get back together but I didn't want to anymore. That ought me to tell you something. Ino, I fell for her because she reminded me of you. All along, it was you I wanted. Parang mahihimatay na si Iya sa sobrang saya. Sa isang iglap ay nakalimitan niya ang lahat ng pighati, sama ng loob na pinagdaanan niya sa loob ng maraming araw. So you two finally had the guts to admit what you really feel for each other, huh? Sabay silang napabaling sa pinagmulan ng tinig. Nakita niya naglalakad palapit sa kanila si Naomi. Yeah, thanks to you. You were so right, sabi ni Ino. Of course, I've been around so much. I know a good love story in the making when I see one, sagot nito. I owe you one, sabi ni Ino. Same here, segunda niya. Just make it work out at syempre, dapat abay ako. Given na yun, sang-ayon niya. Well, carry on. I was just making sure you got it right this time. Anito. Gotta go. I-update ko pa si Tita Tina. Tumalikod na ito at naglakad na palayo sa kanila. Mukhang may bago tayong sumpa na iuukit dito sa puno, sabi ni Ino nang silang dalawa na lang naroroon. Tantanan mo ng kahabag-habag na puno. Cruelty to trees ang pag-uukit dyan. Hindi naman na kailangan dahil nakaukit na sa puso at isip ko ang pangako ko sa'yo. Pigil niya rito. At anong pangakong yun, Aber? Tanong nito. Ang mahalin ka mula ngayon hanggang sa katapusan ng mundo. And I promise to love you longer than that. Ganting sabi nito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Idinuya ng mga dahon ng mga puno ng mabining pag-ihip ng hangin. Nagalaglag ang ilan sa mga iyon sa kanila na tila ba pati ang mga iyon ay nakikiayon sa panibagong sumpaan nila na sa pagkakataong iyon ay hindi na sa puno lang inuukit, kundi sa puso ng bawat isa. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Iya at Ino. At lagi po nating tatandaan, ang pag-ibig ay parang apoy na nagsimula sa ningas ng pagkakaibigan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.